Sa loob ng ilang buwan na lumipas, gabi-gabi ay si Don Bull ang naghahanda ng hapunan habang si Hagan naman ay patuloy na pinapalakas ang kanyang katawan. Iniisip niya kung paano niya natalo mag-isa ang isang halimaw na kabayo, at wala ring maniniwalang dati siyang nagkaroon ng chi blockage. Pagkatapos, nakiusap siya kay Hagan na mangakong huwag papasok sa mga mapanganib na lugar nang wala siya. Ngunit tinanong siya ni Hagan kung ano ang dapat niyang gawin, dahil nauubusan na sila ng oras. Mapanganib ang lugar, at kung mananatili pa sila roon, baka sila rin ay maging mapanganib dahil sa mahiwagang kapaligiran. Ang labis na konsentrasyon ng espiritual na chi sa lugar na iyon ay hindi lamang lumilikha ng mga espiritual na kawayan at espiritual na hayop, kundi binabago rin ang katawan ng mga taong naroon. Kahit na pinagbubuhusan nila ng matinding pagsisikap, imposibleng makuha agad ang mga benepisyong iyon sa loob lamang ng 8 buwan. Kaya nagiging mas mapanganib ang lugar, dahil ang labis ay kasing delikado rin ng kulang. Bukod pa rito, maaaring nakaangkop na ang mga kawayan at mga hayop sa kapaligiran, pero hindi ganoon kadali para sa mga tao. Ibinukas ni Hagan ang benda sa kanyang dati nabaling braso, na ngayon ay ganap ng magaling. Akala ni Don Bull ay inabot iyon ng halos 2 buwan para gumaling, dahil wasak ang buto at halatang malubha ang pinsala. Pero sinabi ni Hagan na 1 linggo lang ang ginugol. Kapag nasugatan ang balat, agad nagre-react ang katawan para pagalingin ito, ngunit kung sobrang bilis ang pagpapagaling, pwedeng bumalik sa ayos ang katawan sa loob lang ng ilang araw. Ipinapakita nito na ang kapaligiran ng Solitary Bamboo Grove ay nakatutulong sa paglago hanggang sa 1 punto lang. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi ito kinakaya, dahil sa tindi ng lakas na ibinubuga ng lugar. Kailangan na nilang umalis bago sila sumabog at mamatay. Gayunpaman, sinabi ni Don Bull na hindi pa sila pwedeng umuwi hanggat hindi pinapayagan ng Demon Lord. Sinabi naman ni Hagan na ang Demon Lord mismo ang nagsugo sa kanya sa Solitary Bamboo Grove at hindi ito nagtakda ng tiyak na panahon ng pagbalik. Sa katunayan, ang lugar na ito ay perpekto upang makalanghap siya ng sariwang hangin. Kung makakatalo pa sila ng 2 pang espiritual na halimaw, makakarating na sila sa pinakapuso ng Solitary Bamboo Grove, isang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Doon matatagpuan ang pinakamahuhusay na espiritual na kawayan, ang mismong ani ng mga pinuno. Nais niya itong makuha sa loob ng 3 buwan. Samantala, ang ika-4 na batang Panginoon ay nabigo nang malaman niyang buhay pa ang 3 batang Panginoon. Sinabi kasi sa kanya ng Demon Lord na kung hindi siya makakamit ng pinakamataas na antas ng demonic arts, hindi siya tatagal ng 3 buwan. Tinawagan siya ng Demon Lord at sinabing wala siyang pakialam kung magpatayan pa ang kanyang mga alagad, nais niyang matutunan nila na kailangang mapagtagumpayan nila ito upang maging karapat-dapat na tagapagmana. Labis siyang nabigla nang sabihin ng Demon Lord na mabuti ang kalagayan ng 3 batang Panginoon, kahit na tinangka niya itong patayin gamit ang lason. Bukod pa rito, ibinunyag ng Demon Lord na balak na niyang ipatawag ang 3 batang Panginoon sa lalong madaling panahon, ibig sabihin, lahat ng pagsusumikap niyang alisin ito ay nauwi sa wala. Samantala, dinala ni Don Bull ang lahat ng inutos sa kanya ni Hagan. Hiningi naman ni Hagan na dalhin na rin ang cave painting. Umalis siya dahil natuklasan niyang ang aroma ng dahon ay kayang magtaboy ng mga halimaw. Dahil abala at delikado ang makasalubong sina Azure Lotus at Xinxing, naisip niyang mas mabuting hadlangan silang makalapit. Tinanong siya ni Dampwill kung bakit niya pa rin gustong makakuha ng mga halamang panlinis ng lason. Sinabi niyang nagamit na ang lahat at hiniling na magdala pa ng mas maraming damo sa susunod. Ibinunyag ni Dampwill na ang lalaking ito ay mula sa batika ng Demon God's Palace na kasalukuyang nagsasaliksik ng tamang timpla para sa Supreme Healing Potion gamit ang halamang iyon bilang pangunahing sangkap. Aabutin pa ng hindi bababa sa 2 buwan bago makakuha muli ng sapat. Naalala ni Hagan ang parehong Supreme Healing Potion na ipinainom sa kanya ng manggagamot sa loob ng 3 buwan matapos siyang magising. Ang mga halamang ito ay may kakayahang alisin ang anumang karumihan sa katawan at karaniwang ibinibigay sa pasyenteng halos mamatay na dahil sa sintomas ng chi blockage. Gayunman, masyadong malakas ang Turbot Elimination Herb, inaatake rin ito maging ang enerhiyang demonyo sa katawan. Bagaman ligtas ito sa malusog na katawan, maaari itong makamete sa mahina. Ibig sabihin, sinadyang painumin siya ng gamot na ito upang mamatay.
Tinanong niya si Dunkel kung narinig na niya ang Silken Clarifying Needle, at ipinaliwanag nitong isa itong uri ng acupuncture na ginagamit upang higpitan ang mga kalamnan at ibalik ang balanse ng katawan kapag ito'y masyado nang naging malambot. Ilang beses na rin niya itong ginamit bago lumabas sa mga misyon, pagkatapos niyang gamitin ang circulating arts para painitan ang katawan. Hindi ito masyadong mahirap gawin at epektibo naman. Ngayon, naaalala ng asawa sa alaala na ibinigay ng manggagamot ang Supreme Healing Potion habang nasa pinakamahina ang katawan ni Hagan, at ginamit naman ang Silken Clarifying Needle sa katawan na sobrang tigas na. Nagtataka siya kung sino ang nag-utos sa manggagamot na gawin iyon. Naalala niya ang sinabi ni Anmo tungkol sa kapatid ng ika-4 na batang Panginoon na bumisita agad sa kanya nang siya'y magising, na nangangahulugang ang ika-4 na Panginoon ang nagplano para patayin siya. Samantala, pumunta ang manggagamot sa silid ng ika-4 na Panginoon at nagdala ng dahon ng cave pine tea. Tinanong siya nito kung alam ba niya kung alin ang pinakamahirap pasukin sa buong hukuman. Tinanong ng manggagamot kung tinutukoy ba nito ang Solitary Bamboo Grove. Isiniwalat ng ika-4 na pinuno na ang Solitary Bamboo Grove ay hindi mapapasok, maging ang matataas na opisyal ay hindi maaaring pumasok doon nang walang pahintulot mula sa Panginoon. Ngunit ang tanong niya ay kung maaari bang maglagay ng mga mata, especially iya, sa lugar na iyon upang malaman ang nangyayari. Ayon sa manggagamot, ang military office ang pinakamainam sa kasong ito dahil narinig niya na napakahigpit ng pagkontrol ng general strategist sa organisasyon, na maging ang matatandang demonyo ay hindi ito kayang galawin. Gayunman, hindi niya gusto ang ideyang ito dahil ang military office ay organisasyong madaling mapasukan. Ang general strategist na namumuno roon ay kinikilala bilang henyo ng siglo. Kapag may nangyaring hindi inaasahan, tiyak niyang matutukoy kung aling mga puwersa ang pumasok sa loob. Ayon sa kanya, ang Court of Elders ang pinakamainam na opsyon dahil ito ay isang organong, isang ASEANong organisasyon na malayo sa lahat at umiiral lamang upang protektahan ang Demon Lord at ang kanyang kulto. Kaiba ito sa ibang mga organisasyon na kayang magpalit ng panig depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan. Bukod pa rito, ang paglapastangan sa kanila ay katumbas ng paghahaman sa Demon Lord, kaya't walang sino man ang nangangahas na pakialaman sila. Ganoon sila kapangyarihan at hindi maaabot. Nabigla ang manggagamot nang marinig niya ang balita tungkol sa ikatlong batang Panginoon na buhay pa matapos ang 8 buwan sa loob ng liblib na Bamboo Grove. Narinig din niya na may ipinadala raw na isang bihasa at may talento upang bantayan ito. At kung makontak lang daw niya si Uncle, ay hihilingin niyang patayin ang ikatlong batang Panginoon. Subalit, sabi ng manggagamot, imposibleng mangyari yun dahil tiyak na ang mga guro ng mga demonic elders ay nagbabantay din sa Bamboo Grove. Bago tumungo sa Bamboo Grove, iniisip ng ika-4 na batang Panginoon ang mga bagay na dapat gawin. Bagaman nasa pinakamainam ang kalagayan ng kanyang katawan, hindi pa rin siya bihasa sa martial arts, kaya't inutusan niya ang manggagamot na tipunin ng kanyang mga tauhan at sapat na sandata. Tinanong siya ng manggagamot kung bakit siya mismo ang kailangang makisangkot, ngunit ang sagot niya ay hindi siya uurong. Kung mauwi man sa bangayan ang laban na ito, handa siyang lumaban. Iniutos niyang tipunin ang mga lalaking may pagnanasa ng paghihiganti laban sa Syria at laban sa mga dating sangkot sa pagbara ng kanyang chi. Ipagkakaluwab lang nila ang mga espada, at ang desisyon kung sino ang kanilang pupuntiryahin, si Simon o si Ian, ay nasa kanilang mga kamay na. Paglaon, nagtungo si Hagan sa puso ng Bamboo Grove at inutusan si Dunpol na manatili roon hanggang sa siya'y makabalik. Pinipigilan siya ni Dunpol dahil napakadelikado ng lugar, pero dumating na si Hagan sa punto na anuman ang panganib na nandoon, hindi na iyon mahalaga, nauubos na ang oras at wala siyang balak na sumuko sa layuning makuha ang spiritual bamboo mula roon. Alam niyang dahil ginamit niya ang Dark Shadow Chi upang lumikha ng isang demonic art, hindi na niya magagamit ng kusa ang Dark God Phantom. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang mga halamang target elimination, upang bahagyang mapigilan ang demonic energy at muling ma-activate ang Dark God Phantom. Kapag nainom niya ang halamang iyon, magkakaroon siya ng kalahating oras, at sapat na ito upang makarating sa pinakakaloobang bahagi ng gubat. Muling sinabi niya kay Dunpol na maghintay lang siya, ngunit sagot nito'y hindi siya maaaring umalis at iwan si Hagan, kaya't napilitan siyang sumama.
Sa wakas ay nakarating sila sa lugar kung saan napatay ni Hagen ang Horse Beast noong nakaraan. Sa palagay nila, ito ang pasukan patungong puso ng Bamboo Grove. Napansin nila na may kakaibang presensya roon, at tila may nabubulok. Nagulat sila sa kanilang nakita, maraming halimaw ang patay na, lahat ay namatay sa pagsusuka ng dugo. Ilan sa mga ito ay hindi pa nila nakikita noon. Isa sa mga halimaw ay mukhang isang leopardo at tinatawag itong Menzi, isa sa mga pinakamataas sa ranggo ng mga halimaw sa loob ng Bamboo Grove. Narinig nilang hindi ito lumalabas mula sa pinakakaloobang bahagi ng gubat maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Ibinunyag ni Dunpol na ito ang halimaw na may pangalawang pinakamataas na ranggo sa buong Bamboo Grove. Isang ritual ng Chi ang nagaganap sa loob ng nakahiwalay na kagubatan ng kawayan, isang lugar na niyang mga nakatatanda ay hindi pa kailanman nakita. Ang pinakaunang at pinakamapanganib na halimaw ay tinatawag na Sundered Serpent, isang ahas na may dalawang buntot. Unang beses rin ito nakita ni Dangle, ngunit sabi ni Hagen, mukhang hindi naman ito ganoon kalakas, at hindi rin mukhang makamandag. Sapagkat tulad ng ibang mga bangkay sa paligid, patay na rin ito, walang anumang sugat, na para bang may kung anong pumatay sa kanilang lahat, ngunit walang bakas ng pananakit sa kanilang mga katawan. Bukod pa rito, ang espiritual na kawayan na inaasahang mas malago at mas makapal sa kalagitnaan ng gubat ay natuyo at namatay. Para bang lahat ng bagay sa paligid ay sinipsip ng buhay na enerhiya. Bigla na lamang nakaramdam si Hagen ng malamig na hangin na nagmumula sa sentro ng nakahiwalay na kagubatan. Sinabihan niya si Dunkel na manatili sa kinaroroonan nito, at siya na mismo ang sumulong. Pinagbawalan niya itong sundan anuman ang mangyari sa kabila. Samantala, nakaupo ang Demon Lord sa kanyang silid nang biglang lumitaw ang isang asong gubat, Jackal, sa kanyang harapan. Habang inoobserbahan niya ito, naisip niyang wala naman silang dahilan para magkita, ngunit inatake siya nito at siya'y natamba sa sahig. Agad siyang nagutos sa kanyang utusan na tawagin ang unang tagapangalaga. Ilang sandali pa, dumating ito at nagbigay galang sa kanya. Tinanong siya ng Demon Lord kung may kahit sinong tagapangalaga ang pumasok sa pinakasentro ng nakahiwalay na kagubatan ng kawayan, ngunit sumagot ito ng wala. Muli siyang nagtanong tungkol kay ikatlong tagapangalaga, si Don Paul, na sinamahan ng ikatlong batang Panginoon. Ipinahayag ng unang tagapangalaga na si Don Paul ay isa sa pinakamalalakas sa 10 ginoo ng konseho ng mga nakatatanda. Nagtaka ang Demon Lord kung si Don Paul ba ang nag-anyong asong gubat sa harap niya. Tinanong niya sa sarili kung kaya ba nitong yumanig ang mga bundok sa galit. Samantala, pumasok na si Hagen sa pinakailalim ng gubat. Ramdam niya ang nakakakilabot na lakas ng hangin na lalo pang lumalakas habang siya'y lumalapit sa puso ng kagubatan. Nahihirapan na siyang maglakad ng diretsyo. Ang enerhiya na nararamdaman niya ay kapareho ng sa Demon Lord. Kahit balot siya ng demonic energy, dumanas pa rin siya ng panloob na pinsala at nagsimulang damyugo ang kanyang bibig. Sa ganitong kalagayan, hindi na siya magtatagal. Kaya kinuha niya ang Turbot Elimination Herb na kayang higaitan ang kanyang demonic energy, at ginamit ang kanyang stealth technique. Sa sandaling ininom niya ito, kumalat ang epekto nito sa kanyang katawan. Naramdaman niyang gumon siya at tila tinatagos na ng hangin ang kanyang katawan. Ito ang anino ng kadiliman, o ang tinatawag na Dark God, ang Phantom. Sa bilis ng epekto ng halamang gamot, posible na niyang marating ang puso ng kagubatan bago ito mawala. Ngunit bigla siyang nadulas at bumagsak sa lupa. Doon, napansin niya ang isang misteryosong matalinong mukhang Sorrow at nagulat sa presensya nito. Naisip niya kung anong ginagawa ng Sorrow sa ganoong lugar. Naalala niya ang babala ni Don Paul, na habang palalim ng palalim siya, mas malalakas na halimaw ang lalabas. Pero sa halip, isang maliit na Sorrow lang ang naroon. Gayunpaman, batay sa kinaroroonan niya, alam niyang hindi siya dapat magpakakampan. Bumaba siya pero napaka-cute ng hayop kaya gusto niya itong haplosan, subalit nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Nang marating niya ang dulo, napaisip siya, mas maliit ito kaysa sa inaakala ko. Hinawakan niya ang isa sa mga espiritual na kawayan at napakalakas ng chi na lumalabas dito. Ramdam niya na dito pinakamasinsa ng chi. Kapag nalinis niya kahit 3 lang sa mga ito, maaaring siya na ang pinakamalakas na martial artist pagdating sa panloob na enerhiya. Ngunit alam niyang hindi niya kakayaning sumipsip ng 3,
kaya inisip niyang isa lang muna ang kunin. Bigla niyang napansin ang isang usbong ng kawayan sa lupa, at napakapuro ng chi nito. Kaya niyang kunin ito nang hindi gumagamit ng purification technique. Sinubukan niyang bunutin ito mula sa lupa, pero sa proseso ay nakalikha siya ng maraming ingay. Dahil dito, nagising ang alamid. Samantala, nagsimulang kumain ng bamboo shoot si Hudgens, ngunit wala siyang naramdamang daloy ng chi sa kanyang katawan maliban sa kaunting init sa kanyang dibdib. Matapos noon, inilabas niya ang kanyang espada at pinukpok ang isang kawayan, ngunit hindi ito naputol. Inisip niyang mahina ang kanyang espada. Pinukpok niya ulit ang isa pang kawayan gamit ang buong lakas, ngunit nainis siya nang hindi pa rin ito naapektuhan. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang sword aura at pinalo muli ang kawayan. Sa pagkakataong ito, naputol ito sa dalawa.